new right spirit within me, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me, and renew right spirit within me. Yes, Lord, and renew right spirit within me. Yes, Lord, hallelujah. Atong simbahan ng Diyos, mga kaigsunan, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. Salamat, O Lord God, ning tagna, Ginoo. Kini ang espesyal nga adlaw nga imong gihatag kanamo, Ginoo, nga gawas nun kami nga musimba, mudayeg sa imong pangalan, O Lord God. Lord God, labaw sa tanan, Ginoo, pasayloa kami sa among tagsatagsa namo, mga kasaypanan nga din nimo kay mut-anda sa mga tubangan, O Lord God. Limpyo ha ang tagsatagsa namo kakasing-kasing, O Lord God. Samtang magaduol diya kami diya kasi mong presensya nining kabuntagon, Ginoo. Lord, salamat, O Lord God, sa imong presensya. Salamat, O Lord God, nga ikaw wala magpasagad sa among kinabuhi, Lord God. Giila namo nga ikaw ang Dios sa among kinabuhi. Ikaw ang among gipataas pin maninting ang pangalan, O Lord God. Wala nailain, O Lord God. Tungod kay ikaw takos gayon nga mga daygon, takos ka nga pagasimbahon, O Lord God. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, for your presence this morning, O Lord God. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. We remain standing, mga kaigsunan, o atong paminawan ang pulong sa Dios nga pagadadoon ni Brother Andrew. Scripture reading. May buntag sa tanan, no? Sa scripture reading nato, ablihan nato ang atong Biblia sa Salmo 22 gikan sa 1 padong 15. Diyos ko, nganong gibiyaan man ako. Nagpakitabang ako kanimo, apan hangtod karon wala man ako tabangi. O Diyos ko, adlaw o gabi gisangpit ko ikaw. Apan wala mo ako tubaga. Busa, wala ako magmalinawon, apan balaan ka o gidayig sa Israel. Ang imong katigulangan, nagsalig kanimo o giluwas mo sila. Misangpit sila kanimo o giluwas mo sila, misalig kanimo, apan sama na lamang sa ako sa ulod og dili na tawo. Giamiran ako og gisalikway sa tanan. Gibugal-bugalan ako sa tanang nakakita kanako.
Gidiwalwalan ako nila ilang dila og nagpahanglinggo sila. Miingon sila, misalig ka man kaha sa Ginoo nganong wala ka man niya luwasa. Kung gikahimutan ka pa sa Ginoo nganong wala man kanya tabangi. Apan ikaw ang nagpahimugso kanako ug sukad pa sa akong pagkabata gibantayan mo na ako. Sukad sa akong pagkatawo gisalig na ako kanimo, sukad ako mahimugso ikaw na ang akong Dios. Ayaw ako biyai kay duol na ang kasamok ug walay laing makatabang kanako. Gilibutan ako sa akong mga kaaway nga daw mapintas ng mga turong baka sa basan. Ginga nila ang ilang baba daw ang leon nga nangulob ug buot mukunis-kunis kanako. Sama ako sa tubig nga giyabo sa yuta, ang akong kabukugan daw nangatangtang ug ang akong kasing-kasing daw kandila nga natunaw. Nag-uga na ang akong tutunlan sama sa yuta ug akong dila mitapot sa akong alingagngag ug ibiyaan mo ako nga nagbuyod na sa yuta nga daw patay. Ang mensahe no, bisan sa pinakagrabe nga kasakit ug panahon nga murag gibiyaan nata sa Ginoo, ang Salmo 22 nagpahinumdom nga pwede gihapon mo sangpit, musalig ug mudangop ta sa Ginoo. Prayer no, Ginoo, bisan sa mga panahon nga kami nasakitan, nahadlok, nabugatan ug mubati nga daw gibiyaan, tudloi kami nga magpadayon sa pagsalig kanimo. Hatagi kami og kusog ug paglaom ug pahinumdom nga kami ikaw kanunay anaa ug anda maminaw sa among pagampo. Hinaot ang imong pulong mahimutang kahayag sa among mga dalan. Kalinaw sa among mga kasing-kasing ug kusog sa among mga pagtuo. Amen. Panalangini kami samtang kami mamati sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus among Ginoo ang manluluwas. Amen. Panahon na sad sa pagdayeg ug pagsimba sa tumboy nga Dios. Andam na ba ang tanan nga modaig? Hallelujah. Glory to Jesus. Sister Rhea. Pwede na utan nato sa Uncle Bintot, madalit sa praise and worship ba? Maigsoon kasi andam na mo dayeg sa tungbuhay nga Dios. Hallelujah. The Lord is good. Now and forever. The Lord is good. Igsoon, ana sila, ang tinuod daw nga worshiper sa Ginoo kay dapat panington, no? So dapat sington ang tanan sa pagdayeg diha sa tumbuhay nga Dios. Hallelujah. Nagawas ang akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayod kapungan, ikasugiro lang imong ngalan tungod sa gugmang na sinabihan. Come on, church! Sa akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapugngan, dili ko gayud kapugngan, ikasugilo ng imong ngalan tungod sa gugmang na sinabihan. Kapungan lang ug kinabulos sa hangin. Ang gugma mo sa gugma mo, Diyos. Ang
Kaso kinulong pangana tungkol sa kubanga sinatihan hapugan na hapugan na hindi ako sa kumpabo sa kumpabo Oh, thank you, Lord. Woo! Yes. Thank you, Jesus, for the gift of life of man. Hallelujah. Yes. Padayon ta sa pagdayo sa tubuhay nga Diyos. One, two, three. Kini ang adlaw gihulat, gamasin natin kapag usap. Kini ang adlaw panganoy, ikaw ang matukoy, walay kakumpara, walay kakumpara, walay kakumpara, walay kakumpara. Sa imo kumpa, ako sing na imo presensya, unayig tungod bawas nun na nabilaan, 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 nabilaan. Kini ang adlaw mula, yes, namasin natin kapag usap. Kini ang tatnan panganoy, ikaw ang matubod, walay kakumpara, walay kakumpara, walay kakumpara, walay kakumpara, para sa imong presensya, bulok sa tungod at ang bangsa. Nabilaan ang imo presensya, unay tungod na was nuna. Nabilaan
igsoon. Nagdila pa ba ang atong pagdahig diya sa tubig nga Dios? Amen. Amen! Kus ka pa maigsoon. Walay kakumpara. Yes, walay kakumpara ni mo Dios. Sa imong gugma, ako bayabon ka. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Sa imong gugma, ako bayabon ka. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Sa imong gugma, ako bayabon ka. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Sa imong gugma, ako bayabon ka. Taran! Nagilaang imong presensya, mulok sa tugon na tagbangsa. Nagilaang imong presensya, unahin tugon gawas nuna. Nagilaang, 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 nagilaang. Ang atong pagdahig diha sa tubig nga Dios. Thank you, Jesus. Oh, salamat sa imong gugma ka na mo, Dios. Ni ami diri karon tungod sa imong grasya ug gugma ka na mo, Lord. Wala mi mahimo kung wala ka sa among mga kinabuhian. Hallelujah. Padayon ta sa pagdahig sa tubig nga Dios, maigsoon. Yes, Lord. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manan sa dako. Ang huma mo, iwasan mong tanas, kung sala ka pagyasan, nagmadaugan ka, nagmamadaugan ka. Kay gibayan mo ako, gawas nung na, kamatayon way gaho, ang ayan kasimbaho, sing pagkatahong, pagkatahong, sa presensya mo, Jesus, pagkatahong, sa gugma mo, Jesus, tinguha, tinguha ko, nga masuot kanimo, buhi ang kasi-kasi ko. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong marang sa dako, magugma mo, ipasan mong tanan, kung sala ka pag-iyasan, nang madaugan ka, kay gibayaran mo ako, gawas noon na, kamatayan way gaho, ang ayan kasimbahoy, pagkatahong, sa
nga masuot kanimo. Puri ang may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Gahom sa ngalan mo, Ginoo. Gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahong sa gunga mo, Jesus, mga church, sing pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tinguha ko, nga masuot kanimo. Puri ang kasigapag taho sa gugma mo, Jesus, tinguha ko, nga masuot kanimo. Puri ang kasigapag Ginoo. Come on, church, may gahom sa ngalan mo. Sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom, may gahom, may gahom sa ngalan mo, may gahom. May gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom gayud sa imong ngalan, O Dios. Hallelujah. Your name is the most beautiful name, Lord Jesus. Oh God, thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your life. Salamat, O God. Nagbalansang ka sa cross para sa among mga kasalanan, O God. Oh, thank you, God. Ngayon magipadala imong bugtong anak ka si Hesus Kristo para mabayran ang among mga sala, O God. Thank you, Jesus. Yes, Thank you for your life. Thank you for the gift of life. Ngayon maghihatag ka na mo, O God. Gitagahan mo mong chance nga makita ang kanindot sa kalibutan. Ngayon maghihatag ka na mo, O God. Pasaylo kami sa among mga kasalanan, O God. May mga panahon nga wala ka na himaya sa among mga kinabuhi, Lord. We are very, very sorry, O God. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your love. Salamat sa grasya, salamat sa kaluoy, salamat sa imong gugma kanamo, Dios. Salamat, salamat, ug daghang salamat, Father God. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. May suon, pwede na ito kantahon ka sa ang chorus without the instruments. Atong i-lift up ang atong mga voice diha sa atong buhi nga Dios. Yes, Hallelujah. Lord. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masuot kanimo. Puy ang kasing ka
among mga kasing-kasing, O Diyos. We need you in our life, O God. Oh, hallelujah. Yes, thank you, God. Thank you, O God. Hallelujah. Salamat sa iyong presensya. Karong kabuntagon, O God, nabati kayo namo. Nga niya ka nakikauban ka namo, Ginoo. Salamat, salamat. Ang tanan mga pag-awit, dungog himaya atong ibalik sa atong nga Dios mga igsoon. Ato siyang palakpakan sa kusog nga pakpak. Hallelujah. Salamat sa presensya sa Dios nga atong nabati sa tagsa-tagsa nato kasing-kasing mga kaigsunan. Hallelujah. Ug karon mga igsoon, i-take lang nako ning opportunity no sa pagpasalamat pod. Nakita nako mga kaigsunan ang akong tibuok nga pamilya nga naa diri karon. Salamat sa akong anak nga akong kamagwangan si Lian. Og ang akong kapanguran si Lovely, ang iyang bana ni Lovely, si Lester na dito tapad niya. Og ang boyfriend pod ni Lian nga si Arman tapad pod niya. Og ang pag-umangkon nako o pag-umangkon sa akong asawa nga si Jan to pod likod. Salamat kayo sa Ginoo nga abi niyo mga igsunan, dugay na gid nako ni silang giampo. Bisan ka sa langgod mo anak si amo sulod sila simbahan aron makakuampod sila. So salamat kay sa Ginoo nga naagid kaming tanan ng Dios unta may ko nga pag-ampo di lang kani ang una og katapusan nila ug mo na taon taning pagsugod sa ilang pangalagad sa Ginoo. Salamat kaayo. Salamat sa presensya sa Ginoo ug karon mga kaigsunan, lain bahin na po sa atong pagsimba mao ang atong tithes and offering nga pagadadon ni Brother Biboy. Praise God, it's offering time. Kinsa may nanga-bless karon mga igsoon. Amen. Kabalog yun ko nga napanalanginan ta no. Kay kung wala pa ta na bless, wala pa ta na panalanginan sa tumbuhi nga Dios, wala ta diri karon. Amen. So atong gunitan natong mga tithes and offering mag-ampo ta. Ama na langit nun. Amo kang gipasalamatan o God tungod sa imong kaayo sa mong tagsa-tag sa kinabuhi. Father God, salamat sa kanunay ikaw naga-provide ka namo unsa may mga source of income o God. Salamat nga ikaw gyud ang among great provider. Mo nang Father God na kami karon aron magahatag kanimo sa among mga kinitaan. Ikaw mga-bless ni Father God dawata kini nga humot insenso uban sa among malipayon nga paghatag o God. Kining tanan namong ibalik ito gyan pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong awito ng atong team song ang hatag. Mga ginudano sa paghatag sa ikanapulo mga halag buhaton ka kini hatag aron pagatagan sikreto kini sa panalangin umabli ang buhay
Hallelujah. O karon mga kaigsunan, dito na po tayo sa pinaka-importanting bahin sa atong pagsimba. Andamo na atong kasing-kasing dulungog aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga pagkadadon sa atong host, Pastor Reverend John Sixto Abalos. Hello. Praise the Lord. Atong palakpakan pag-usapang Ginoo. Ang atong Ginoo buotan gid kayo. Bro, kita buotan pod. Amen. Kaya asam mo liwat sa atong tatay, no? Atong Ginoo. Muna nga salamat na sa Dios nga sa panahon naghihatag kanato karon, no? Maayod ang Dios tungod kay kada adlaw naginhawa pa ta, no? Kanina sa school na to, gwapo to sa school to kay nganong important unsay gingon sa Biblia may tungod sa panahon. Unsa kay importante ang panahon gingon sa Biblia. Nganong ang Biblia naghisgot magyud panahon, no? Una sa Ecclesiastes chapter 3, sa tanang butang adunay panahon, no? So muna nga kung ang kining panahon gingon sa Biblia dili matuman subay sa iyang panahon, magkalitsi-litsi atong kinabuhi. No? Iba nila, magkalitsi-litsi ang kinabuhi. Kaya nga naman, wala na to mapahiuyon ang atong mga pamahagi, atong sistema, pagpanarbaho, sa insaktong panahon. Di ba? Doon ay panahon sa pagkatatao, panahon sa pagkamatay, tanan, doon ay panahon makaigsunan, panahon po sa pagminyo, no? Muna kung dili masubay sa insaktong panahon pagminyo, muna nga doon ay consequences. Doon ay mga kalisdanan, mabot, tungod kay wala man masubay sa panahon. Muna importante kayo ang panahon, no? Kay mao gini siya. So karon muadto ta sa mensahe, no? Alright. Muadto sa mensahe. Nakuha to say? Okay. So, mauna unta niya itong mensahe karon, no? How to win the battles of life. Pero ato lang the Lord lead me to another one. Pero sige lang atong i-touch ni. Ato iduko ito mga ulo, samtang kita mag-aampo. Among langit nun, ng silimbahon ka Diyos, nagapasalamat kami. Kay ikaw ang Diyos, nga kanunay, nagagiya ka namo, nagatudlo ka namo. Sa ngayon namong pagabuhaton, ang iyong pulong Ginoo mo kini iwag o plus slide sa among alagyanan aron kami Ginoo mamahimong magmalampuson madagayaon among kinabuhi samtang kami aniya pa ning kalibutana tudloi kami Ginoo sa pahigayon pinagi sa among balang espiritu nga moy among magtutudlo nga di makita karon nga moy among magwawali nga dili na mo makita karon apan mabati ka sa among taniwala pinagi sa among presensya ikaw magapanalangin karon sa mensahe ingon man Ginoo ang pulong nga imong pagdalhon o himuha Ginoo nga ang baba sa imong alagad usa lamang kasandayong nga diin ang imong kabuton ang imong pulong mahipahat sa imong mga anak Ginoo. Dalaygon ka. We give you praise, glory and honor in Jesus name. Amen. So ang mensahe makaygusunan, how to win the battles of life. Unsaon nga atong win kanang sabisan ng win madaog ang mga gira ba ng battle? No? Gira, no? Importante gira sa kinabuhi na to. Now, sa dili pa, mangutana ko sa inyo, nganong musimba matas Ginoo? Nganong mga lagad matas Ginoo? Nganong mamati matas pulong sa Ginoo? So, ang uban mga tao, lahi-lahi ang ilang katarungan. Kaya uban, bagong sinina, no? Na bagong anak, muna ihalad. Ang bangpod na ay, so nagkalayan ang atong mga rason nganong nganong musimba ta sa Ginoo. Pero ang Biblia nagisugot nga unsa ka importante ang pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. Gideklarar ni Josue sa iyang tibok ka pamilya sa Josue 24:15 nga nagingon mi dinhi pagpili kamo nining adlaw ang iyang giingnan ang banay ni Jacob, no? Nga maong Israel. Salamat sa Ginoo kay sunod bulan mo ato ko Israel, no? Nanay akong ticket niabot na. Nya libre ang akong hotel.
libre tanan. Sus kalami sa Ginoo, no? Mga Ginoo kay nangandoy lagog ko nga makatud ako sa yutang natawhan ni Jesus, no? Punta ka ulahaw lang, no? Doon ay milyonaryo sa Amerika nga mo sponsor o mga kapastoran sa Asia, no? All Asia nga iyang sponsoran aron makita sa yuta sa Dios, ang Ginoo na tao. So usa ko sa napili, praise God, no? So inigbalik na ko magdako dahang picture, no? Picture kay 28 pa may mularga. Uli ko sa October 10, no? October 10. Wagi mig Dubai, no? Salamat sa Ginoo. So ato makigunan nga importante dahi ang pagpangalagad sa Ginoo, no? The importance of serving the Lord. Ingon si Joshua, pagpili kamo nining adlaw, kinsay inyong alagaran. Ang mga Diyos ba sa mga Amorihanon, Jebuhanon, Amalekihanon, or ang Diyos. Pero kung ako ang inyong pangutan-on, ako o akong pamilya, gikan sa akong kinawagwangang anak, akong asawa, hangtod sa akong mga apo, ingon siya, among alagaran ang Diyos. Ano nga? Expression, no? Now, ang pagsimba o pag-alagad sa Diyos, dili ka na usa lamang ka aktibidad nga diha sa simbahan. Kaya na naman, naatay relihiyon, naatay grupo nga giapilan, diha ta nabautismuhan, diha ta tanan, no? Apan dili na mao. Serving the Lord is not merely an activity. We do in the church. Apan ang pagsimba sa Dios is a way of life. So nang way of life, no? Kanang iya na yung batasan na. Iya bang gitawag nga kanang way, sa nang pamaagi ba, sa nang atong style ba, no? Kita na ilahi tag style sa buhok. Ang John Alporquip pinatindog po ng iya, no? Ako po gay paupawan ko ni Mrs. o ganahe, no? Isapsapan dire. Inan ko nga unsa man nga style nga buhok ni. Kun anak mo ang ato pag-alaga sa Ginoo, lahi pag style ba, no? Pero ang style ni Josue lahi, no? No? Kundi is a way of life. Tungod kay ang Ginoo nagpakamatay nato, nalansang sa krus, ug tungod niya na gusto niya nga iyatang tawgon aron iyatang gasahan sa kinabuhing walay katapusan. Muna nga si Joshua naghimo og usa ka powerful declaration, ngayon siya, as for me and my house, we will serve the Lord, no? So kung imo tan-awon nganong gideklara man ni Joshua kini kay si Joshua nakasabot. Nakasabot siya unsa ka importante ang pag-alagad sa Ginoo. Unsa ka importante ang pagsimba sa Dios. So sa diha nga gitawag kita sa Dios, gitawag kita aron pagpangalagad sa Ginoo. Sa dihang nataw kita, part ni ana nga katuyuan sa Dios nga makakita tag kalibutan. Gigamit lang ang taguangkan sa tunginahan kita matao. Apan ang katuyuan sa Dios, nataw kan kalibutan na, kaya ang pinakakatuyuan sa Dios, di lang magminyo, di mag-eskwela, di magnegosyo, magtrabaho, mga anak, part na sa kinabuhi, ang pinaka-rason yun, nga nung nabuhi ka, o nataw ka, aron imong alagaran ang Dios, o mauna ang gitawag og way of life, nga gusto sa Dios, nga atong buhaton, samtang buhi pa kita. Ang pag-alagad sa Diyos, serving the Lord, is a command. Ang pag-alagad sa Diyos is a command. Deuteronomy 10 verse 12. Ingon siya sa iyang piniling katawhan ng Israel. And now, Israel, paniya, what do the Lord God require of thee? Paniya, karon Israel, akong katawhan, unsa man ang giingon sa Diyos nga dapat nimong buhaton. Una niya, to serve the Lord thy God with all of your heart. No? Kundi alagaran ang Dios sa imong tibok kasing-kasing o sa imong kalag. Dinhi ato makita nga ang Dios nag-expect sa iyang mga katawhan o tanang katawhan sa kalibutan nga moalagad sa iya. Ang pag-alagad sa Dios is not only for pastors, missionaries, or church leaders. Kundi ang pag-alagad sa Dios is for every believer, everybody nga diin itawag sa Dios pagpangalagad, no? Muna nga kaman kini sa Dios. Ikaduha, serving the Lord is an expression of our love. Ang pag-alagad sa Giyod mo na ang pag-express sa atong gugma sa Dios,
Di ba? Kada bitang magminyo ka, unsa may expression nimo nganong nagminyo ka, nganong imo nagisugot ng malalaki. Tungod kay naigugma ka niya as an expression mo na nga nagpakasal mo, nagminyo mo. Mausab diya sa Ginoo. Ang atong pagsimba o pag-alagad sino mo na expression sa atong gugma diha sa atong Dios. Kaya nga naman ang Dios na higugma sa ato, no? Muna nga sa dihang atong higugma sa Dios, atong tumanon ang iyang mga pulong. If ye love me, keep my commandments. Ingon John 14:15. Ang tinuod nga nahigugma sa Dios, adunay buhat. Kami ka nahigugma ka sa Dios. Nakailamang ko sa Dios. Ha? Dili tanang nakaila sa Dios, adunay tinuod nga gugma sa Dios. Kay bisan ang yawa nakaila sa Dios. Dihang gitintal niya si Kristo sa nagpuasa, ingon ang Dios nga kaniya, pahawa sa tanas. Mauray simba ang imong Ginoong Dios. Muna nga ang tinuod nga nakaila og nahigugma sa Dios, aduna kini makita sa iyang aksyon, di ba? So, kung mingon kita, I love you God, wala ta nag-alagad sa iya, something is missing. Dili tinuod na. Mingon na mong asawa nga, nahigugma gyud ka nako, Brad. Nahigugma oy. Ngano man lagi nga bugnaw pasimod ang imong tinagdan sa ako. Bugnaw simod. Muna nga ato makita magisunan nga ang pag-alagad sa Dios, serving the Lord is an expression of our love. No? Nga ikatulo, serving the Lord is a privilege. Nganong pribilehiyo man? Dili tanan mga tao na kailaw Dios ang alagad sa Ginoo. Ug ang tanang nag-alagad sa Dios daay pribilehiyo nga makatug langit. Dili ang tanang nakaila, kundi ang nag-alagad ra. Hinumdumi. Dili tanang Pilipino moadtog langit. Kung wala ka nag-alagad sa Ginoo, inig kamatay nimo, impierno jud ka. 100%. Di ba? 100% yun impierno. Kaya ingon ang Ginoo, ang mutuo kaniya o mga lagad niya makabatul kinamang katapusan. Unya, ang wala kuno nga nagtuo, samtang buhay pa siya, hinukman ng daan, patay ng daan. John 3:16 and 17. Una nga, importante kay ang pagpangalagad sa Ginoo kay it's a privilege, pribilehiyo. Ug sa dihang nag-alagad ta sa Ginoo, daghang usab pribilehiyo nga ihatag kanato kay ngano man mao nay sa Dios. Pribilehiyo sa pagkanang trabaho, pribilehiyo sa pagnegosyo, tanan daghang pribilehiyo ihatag sa Dios kanato, mo na importante. Di ba? Ang mga taong wala mag-alagad sa Ginoo, less ang privilege. Na may privilege apan di magdugay. Di magdugay. Muna nga si San Pablo nag-ingon sa Korinto, be ye steadfast, unmovable, abounding in the work of the Lord. Magligon ka mo, alangan ka mo, padayon, magmaligon, mo na ingon sa Dios. Kaya naman, ang ato ginabuhat, pagsimba, pag-alagad, dili niya kawang. Ano sayang ba diya? Sayang simba diya, dugay ba mo, uli, tagalas 12 ba na silang uli diya? No? Dili na sayang atong kadugay. Di ba? Dugay magana yung mga tao mahuman magbuwang tag-usay tagalaunan na way kaon pang uban di mga hawa. Nga kung di na sila maghinulsol, di magalagad sa Ginoo, kaya naalain man lang Kristo mas buwangan. Patay gyud na sila ikambalika matay anak kay kana sila di na mamatay. Kitang tanan mga matay baya. Di ta magkumpiyansa, no? Ta kumpiyansa. Daghang karon nga matay mga bata gipusel gito sa buwanga. Nagtuo ba ito nga mamatay sila? Wala sila, kung namatay sila nga, way Ginoo, silang kinabuhi, wala sila pribilehiyo nga makatog langit. Kitang tanan, muatubang man sa Dios. Hinundubi, matag-usa nato, muatubang sa Dios. One by one, mangutan-on ka dito, sa buhi pagkaday, unsa may imong gitagagda kong pagtagad sa imong kinabuhi. So, kita rin magana. Serving the Lord, no? Serving the Lord makes our life purposeful. Purposeful. Puno ba sa katuyuan ba? Wala lang tao yung kinabuhi tungod kay natao ta din kay aksidente ng tao. Naburusan atong nanay mo na natao ko. Dili.
na ikatuyuan ang Dios nganong natao ka. What is the purpose of my life? No? Okay. Patong ingon sa inyo aron pag-alagad sa Ginoo, no? Muna nga serving the Lord requires faithfulness. And when we serve the Lord ato makita makinunan, doon na tayo muadto na ta sa atong mensahe. Ha? Ito mensahe karon. Nga uluhan og ato balik say. Diha nag-alagad ta sa Ginoo, di man mawala ng gitawag og mga kasakit. Di mawala ng gitawag og mga gubat sa kinabuhi. Asa nang gubat? Makigbisog ba? No? Sa lain ta na how to win the battles of life, no? Atong makita nga ang kinabuhi puno sa ng battles. So sana right term na. Ha? Makigubat? Na right term na sa Bisaya, no? Ang kinabuhi puno sa mga battles. Some battles are visible while others are hidden in the heart and mind. Doon ay mga pakigbisog, makipag-away nga diin na iyon ang Biblia nga makita nga pakigbisog ug na pwede makita sa kasing-kasing ra nakigbisog siya. Oh, mo nang uban nga matinga lang ka nga mangluspad na lang unya kanang matumba. Tungod kay ano man ni usone naman day problema sa kinabuhi. Nay bat na may ganang gira sulod siyang kasi ayang unahon kasing-kasing nga wa niya ma-overcome tungod ni ana magniwang siya uli magniwang usigang mata ang uban pod unsa man magpataka na lang sulti ngano man wa kadaog sa gitawag og gira sa kinabuhi nga nasulod siyang kasing-kasing. Now hinudom akong balikon some battles are visible while others are hidden in the heart and mind. We battle fear, temptation, financial difficulties, family problems, disappointment, sickness, discouragement, failures, opposition, and uncertainty about the future. Kada semana ta nakigubat niya na. Kada semana ta nakigubat niya na. Gapon ko kung asawa Jesus, Maria Josep, kada ko baring barono ni Justin, 25 mil. Nga among kwarta kay Jesus, ha? Ay go, Lord. Makato na po ko ni Father Yang ani, sinasama kang karas nung una nga, mag-utiking na po ko dito, promissory note. Kung na, Lord, di na ko gusto mo balik pa to, mag-promissory note. Ingon ang kuan, ingon tong cashier, ma'am, bayad ko ma'am siya nga. Tagain ako kuan ma'am, ganang permit, permit pero ato na sa prelim, wa pa makakabayad sa midterm. Patay, di pwede ma'am siya. Kung gusto ka nga makati yung bata, pag promissory note, pila man pod ma'am? Po saan pod? Bayaran sa mo ni. Kung di ka gusto makabayad, maka-promissory note, dugangig 3,000 para makatik na mo exam. Grabe nga battle of finances. Muna atong kanunay kada adlaw. Ginatubang bitaw nato kada adlaw, no? Natay pakigbisog sa mahadlok, temptation, financial, family problems na kanoy, disappointments, sickness natoy gibati, usay dita kasabot sa gibati. Nya discouragement, failures. Daghan nga atong kigbisog. Apan ang good news, mao ni, nga ang Dios, God never intended us to fight life's battle in our own strength. Na ang Dios. Example lang sa Bible, sa ikaduhang Chronicles 20, si King Jehoshaphat. Iatake sa daghang mga army. Upat ka mga army, dagkong army, kana mga nasod, nga nagkigubat sa ila, kay gusto silang puuhon. Doon kay kita nila nga kining Israel grabe ka panggunik mayong army hantod gani karon di gyud mapili-pili, di ba? Atakihon sa Iran, atakihon sa Iraq, atakihon sa Palestine, hay mga Hezbollah paunanan og daghang nga mga missile pero nganong di magyud mapildi. Ano man? Alright. Mahitabo po na kang Jehoshaphat. Kana nga istorya sa Israel sa una pang panahon, di gyud mapildi gamay nasod tabangan. Unsa nga naman? Unsa si rito because
paas po sa itong kinabuhi para makadaog ta sa mga gitagubat sa itong kinabuhi. Number 1 is, no, He is fighting with you. Dapat ka maghibalo nga naa kay kauban. Sa imong problema, sa imong pakigbisog sa kinabuhi, sa imong financial difficulties, na ay imong kauban nga wa ka kabantay. Usay kita dita kabantay ba nga sa dihang dagata pag kinahanglan murag kita nam lang ani ato mga anak murag ano may mutabang at ano wa day hibalo nga naa day ang Dios. No, who is fighting with you? Ilha kung kinsang nakigubat-bat uban kanimo. 2 Chronicles 20 verse 15 ato makita makaigsunan nga si Haring Jehoshaphat, no? Sa dihang iatake siya, murag nawad-an siya og kusog, nawad-an siya og paglaom apan sa diha nga din miduol sa Ginoo in verse 15 og miingon siya sa 2 Chronicles 20:15 og siya miingon, pamati kamo tibuok Juda ug kamong mga lumulupyo sa Jerusalem ug ikaw Hari Jehoshaphat kini mao ang gipamulong ni Jehova kanimo, ayaw kamo kahadlok ni magmaluya tungod niining dakong panon nga moatake kaninyo kay ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. Muna nga itong pakigubat sa kalisdanan o gubat sa unsa dinha nadatay kauban. Nadi kauban dili kay imong banaray imong kauban na ang Dios uban nato. Amen. Ato palakpakan ang Ginoo. No, nada Dios. Pero usahay lang din nato ma-recognize ang Dios kaya ang nagpahusulabi sa atong kasing-kasing kana nang bayronon, kana nang kahadlok, kana nang makapasar ba ka akong anak, makatrabaho ba ka akong anak, mula kana nagpasulabi. Nalimtan ninyo nga na atong bakir ang Ginoo. There are battles that are simply too big for our human strength. But what is impossible for us is not impossible for God. Psalms 46 verse 1, nagyon diha, God is our refuge and strength. Ang Ginoo mao atong dalangpanan ug atong kusog. Nga mao ing diha a very present help in trouble. Siya ang atong kuta ug siya ang atong panabang sa dihang kita magka lisod-lisod. Basahan niyo Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help. Very present ba? Diha na siya atong help. Dihang magkalisod ta. So, what should we do? Unsa mga buhaton? Ang atong buhaton o ang atong isulti, don't say, I can handle everything by myself. Kaya na ko ni. Ako na gud ni. Kaya na ko ni. But instead of saying that, na nga, Lord, I need you. Nagkinahanglan ko Ginoo sa imong tabang. Sa dihang ato nang isulti, victory begins when we stop depending entirely on ourselves and start depending on God. Muna mo salig ito sa Ginoo. Muna nga, kaduna tayo mga problema, mga sa kinabuhi, huna nga, na kay kauban. Wa ka nag-inusara na ang Dios nga gusto mamati sa imong mga kagulanan. Usahay lang kita kay natay kagulanan, maglisod ta og hatag sa Ginoo ba? Ato dang isulti sa atong silingan, sa atong mga pagumangkodanan, ayaw sa. Ayaw sa isulti nga to nila. Sulti ang Dios. Sulti ang Dios. Adi sir pa isulti sa mga anak. Adi sir pa sulti ang Dios kay Ginoo mao ni. Then ikaduha, seek God before you seek a solution. All right, how to win the battles in life? No? Ikaduha, pangitaa ang Dios sa di baka mangitag solusyon. Okay. Ikaduhang Chronicles 23:4. Kung atong basahon na, ingon siya dinhi, no? Sa 3. Ang basahon siya, og si Jehoshaphat nahadlok. Og napahamutang sa iyang kaulingon sa pagpangita kang Jehova. Ug iyang gimantala ang usa ka pagpuasa sa tibok Juda. Ug ang Juda nagtigom sa tingob sa ilang kaulingon sa pagpangita o pagpakitabang kang Jehova bisan gikan sa tanang mga syudad sa Huda sila miabot sa pagpangita kang Jehova. So dinhi ato makita makisunan sa wala pa sila moadto og solusyon, nagtigom sila og ang ilang gibuhat nangita sila sa dagway sa Dios. No? Nangita sila sa dagway sa Dios. Now,
Si Jehoshaphat nga mo'y hari sa Juda, iyang ibagi nagampo siya. Nangita sa lugar nga makigduelo sa Ginoo, makistorya sa Ginoo. Lord, na ako'y kahadlok, na ako'y insecurity sa akong kinabuhi karon, basig mga matay mi. So, iyang gidala sa Ginoo. So, tungod niya na, ang iyang kahadlok mo na nakapatot kaniya nga diin iyang gipangita sa Dios. Dili untang atong kahadlok so unsay atong ibayad ana nga mo'y makatud nato nga diin murag malayo ta sa Ginoo. Kay nga atong duulan ng turko naman. Oh, turko na. Asa atong turko wa pamamanhi. No, labo na ko pagkinahanglan di mo anhi. No, pero mo anhi pero naa gani di pakitang turko. Oh. Ginagani pagtuko ang turko, pangita ang Ginoo. Amen. Palakpakan ng Diyos. Ayaw pagsalig sa turko. Salig sa Ginoo. So when trouble comes, our first response should be not panic. Ay pagpanik. It should be prayer. It should be prayer. When you have a family problem, the first thing that you know, pray. When you have financial problems, pray. When you have when you face opposition, pray. When you don't know what to do, pray. When you are discouraged, pray. Huwag nag-uol ka na kay kagulanan, ampo sa Ginoo. Unsa ingon ni San Pablo sa Pilipos, sa makasuanon sa Pilipos 4:6-7, nagtudlo ka nato nga dalha ang inyong mga request diha sa Ginoo uban sa pag-ampo, uban og pagpasalamat. Sa nang mag-aampo kay nga Biblia, no? Pagpasalamat, no? Ingon diha nga let your request be made known unto God. Unya pagkatapos with prayer and thanksgiving. After prayer, pasalamat. Kung sa may buto sa mo, kung nag-ampo ka Ginoo mo, niya ako pagkidalong yaman pag humanang ampo, ini ka Lord, salamat. Ingon diha, with thanksgiving, pasalamat. Lord, salamat sa tubag. Lord, salamat Ginoo nga magamit kag tawo nga matagbo. Lord, salamat Ginoo nga ikaw magiya. Yung Biblia, with thanksgiving. Prayer changes our perspective before God, changes our circumstances. Ang pag-aampo, makaabri sa ato mga panglantaw o pangunahuna. Sa diha, before nga ang Ginoo, mubag-o sa mga panghitabo. Mutagbo sa panghitabo. Gusto sa Ginoo nga mabag-o sa ang imong hunahuna. Ang imong mga gumuna, pamay man na, musay ka, gining akong problema, hitabo naman is una. Maura gyapon, salig dito sa Ginoo. Ano no? Okay. Mao na ikatulo para masubad ang ato mga sa kinabuhi, how to win the battle sa life. Remember what God has done in the past. Para ma-overcome nimo na mga problema diha. Hinumdumi kung unsay gibuhat sa Ginoo sa miagi mga katuigan. Giunsa niya pag-supply mo gikinahanglan. Giunsa niya pag-ayo ay mong balatian. Giunsa niya pag-ayo ang imong relasyon tay mo sa banag asawa, tanan. Remember, na pasabot pag hinumdom ang kamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Nga dihay mga panahon sa imong kinabuhi nga hapit ta kamatay pero wa mamatay. Hinumdumi na. Dihay panahon nga nasakit ka pero nganong giayo ka sa Dios. Tuod na hospital pero giunsa sa Ginoo pagtagbo ang pagkinahanglan. Si Jehoshaphat, reminded God, iyang ginimayan ang Ginoo and the people of what God has done for His people. Ginan ng Diyos, Ginoo, akong ipabalunay mo nga sa mga tuigan nga nagawas ang imong mga anak gikan sa yuta, sa Hipto, imong gipakaon sila. Ang akong katigulangan, tapnahon ni Moises, adihang nasalas kahadlok kay paton sila, imo silang gitagag way out nga mga makatabok sa dagat nga mapula. Di ba? So, sa dihang wa sila pagkaon, imong gitagaag mana. Sa dihang wa sila maisudaan, gitagaan ng barbecue. Barbecue katong quails. Buntog. No? So, mauna ang gingon ni Jehoshaphat, nga iyang ginimayan ang Dios. Lord, maayog yung Ginoo. So, mauna ang importanteng prinsipyo. When facing a new battle, remember your old victories. Di ba? Ako makainon nung yung perminta gapon, ngayon ako nga mag-promissory note na unta ko, pero Lord, ibang manggitagbo Ginoo. Di na ako gusto Ginoo mag-promissory note. Hallelujah. God will give us new idea. No? So, muna,
When facing a new battle, remember your old victories. Has God helped you before? Ang Ginoo ni tabang ba sa imo sa una mo? Una mo. Has God provided before? Ang Ginoo nagtago ba sa una? No? Has God protected your family before? Or has God opened doors before? Sa diha nga din imong na marianas nga gibuhat as Ginoo sa imong kinabuhi, iya po nang buhaton karon. Nga naman, kahit kung ang Ginoo, the same yesterday, today, and tomorrow. Hebrews 11. Ang Ginoo, way pagkabalhin. Kita magbalbalhin ang atong emosyon, magbalbalhin ang atong pagkamatinud-anon, pero ang Ginoo, di yun na mabalhin ang iyang pagkamaayo o ang iyang pagkabutan. Kaya kung mabalhin pa ang pagkamaayo sa Ginoo, badang masuko siya, kay wa ka nagsipa, nag-alagad sa Ginoo, anaaw na niya ng iyang kamot sa imong di nakakaginawa. Pero di na buhaton. Nga naman, maayo ang Diyos. Muna kita, God is good all the time. God is good. Kaya God is good man. So, let us remember what God has done in your family, in your work, sa imong kinabuhi. Giun sa kapagpasinso sa Ginoo. Ano sa unawa kay nahut pero nganong inana ka karon? Di ba? Tungod kay buona ang kamayo sa Dios. Don't forget Him now. Your past testimony can strengthen your present faith now. When David faced Goliath, he remembered how God had delivered him from the lion and the bear. Jadi hang nakiatubang si David kag Goliath, ingon siya, dako ni tawanan. Kung ako lang sa kung strength din ako kaya na, pero ingon siya, akong nahinumdum nga sa dihang nagbantay ko sa karnero sa akong amahan. Dunay mga manunukob nga mga leon, pero ako kining napatay. Mo ni pud akong buhaton kaya nga naman na ginuoban kaniya, no? So muna nga atong hinumduman, no? Aron makadaog ta sa mga how to win battles in life, remember what God has done in the past. And then kung imo nang buhaton kanang imong problema karon, masulbad po na ton kay ang Ginoo na uban nimo. Okay? And then ikaw pat listen to God's instruction. Pamati unsa instruction sa Ginoo. Ayaw pamati sa tambag sa imong silingan, sa tambag sa imong ano, kaya sometimes kini mga pagtambag nga dili sa mga dili matarong, di maayo. Mo ingon ang Salmo 1, no? Bulahan ang mga tao nga wala maglakaw sa panambagon sa mga dili matarong. Ayo, okay po nang mga matarong, pero ang ilang mga panambagon dili more on spiritual, more on physical. Di ba? More on physical. Pero ang pagnambagon sa mga taong matarong, lami kayo, no? With wisdom. Labi na gyud sa pulong sa Dios, no? So ang Dios naghatag kang Juda og strength nga kuman. Sa dihang sila nakigatubang sa daghang army, sila si Josaphat, but instead of telling them simply to attack, ato atakihon na sila, pero ang Ginoo naghatag kanilang specific instruction. Ang atakihon nila. Sige, ato atakihon po din sila, kaya atake naman, isasound na ni. Pero ang Ginoo mag-ingon nila nga, largo. Kundi naghatag ang Dios kanilang instruction. 2 Chronicles 20 verse 17. Ingon siya, ye shall not need to fight in this battle. Dili na kinanglan na kamo makigubat nila, makig-away nila. No? Ipa niya, ang inyong buhaton, set yourselves, batong basahon sa Bisaya para guwapos, 17, kamo dili na kinahanglan nga makig-away niining maong gubat. Magpahamutang kamo sa inyong kagalingon. Tumindog kamo sa walay lihok ug tan-awa ang kaluwasan ni Yuba uban kaninyo o Juda o Jerusalem. Ayaw kahadlok ni magmaluya ug manggula kamo bato kanila kay si Yuba magauban kaninyo. Unsa lang gibuhat? Ang sakto sa Ginoo, magdaig mo. Ipagawas ang tanang mga praise and worship leaders sa Israel by family. Unya, dungan mo og praise and worship. Kantara lang ibuhat. Unsa ni tabo? Nagunay ang mga kaaway og gira, gubat. Ngayon, abi lang kay gabi man abi nila og yataki sila. So sila rin nagpinatyanay. So napildi. Mao po na sa atong kinabuhi. We began to praise God
Lord, salamat. Di lang mo siya bagut-but. Sana mag-away ng bata. Ikaw, manggut, mo gigasto tanan ng kwarta. Ikaw, manggut, kasi kag-utang mag-asawa. Ayaw na. Dahil lang mo sa Ginoo. Muna mo, ikaraw ko siyang balik tamog praise and worship. Ay lang mo siya kanta ng To All the Girls I Love Before. Tagay na pong panahon ang Ginoo nga mo kantag para sa iya. Di ba? O, lahay po na. Huwag mo kung ingon nga di mo pwede mo kantana, pero lahay po ba sa Ginoo? No? O, lahay po sa Ginoo. Di ba? Right. So muna, ikalima, stand firm in faith. Tindog yun sa pagtuo. 2 Chronicles 20:17, stand ye still, ingon din ang Biblia, and see the salvation of the Lord. Pabilin mo. Makasuganon mo. Ayaw kahadlok. Kining atong pakigubat sa tawhan ng pakigubat din, mamunay kanunay. Mamunay atong ginagubat kadadlaw, mamunay atong paningkamot. Kining pakigubat, paningkamot versus paninguha. Diba? Oh. So kining atong mga kaway, nga atong ginabuhat, muro din ang anak, kaon, masinina, tanan. Mamunay atong pakigubat. Di ta ang ngay maluya. Kaya Ginoo, yung paniya, kung ang Ginoo gipakaon magalit niya ang mga langgam mo ay trabaho, unsa pa ka ikaw nga mo trabaho? Oh, trabaho pod. No? Trabaho pod. No? Stand still and see the salvation of the Lord. So there are times when the best things you can do is stand. Stand when people criticize you. Ayan, gikitas ka, stand tinog lang. Ay kaluya. Stand when circumstances discourage you. Stand when the answer has not yet come. Kung wala pa may tubag ang iyong pangamot, stand. Lord, salamat. Ay, kaluya. Stand when you don't understand what God is doing. Pabilin. Alagad. Sige no, naglain naman ni akong panghitabo. Dagan sa akong kinabuhi. Salig lang sa Diyos. Ha? Salig sa pulong sa Ginoo. Iklim ang pulong sa Ginoo. Unya, hangtod nga, may mong mahibawaan nga ang Diyos nag-work out diay. So dihang silent ang Ginoo sa imong mapag-ampo, way tubag, that is the time ang Ginoo nag-work out. O iyang ipakita sa insaktong panahon. Ikaw na Isaiah, in the fullness of time, God will make it happen. No? Muna nga, stand firm in faith. Madayon sa pagtuo, bisag pagkaraw nimo wala may gimok. No? Sige lang. Kahit mabuti yun ang panahon, sa insaktong panahon. Ikaw don't let fear control you. Ha? Pabilin sa pagsalig sa Diyos. Okay? And last, use the weapons God has given you. Ang Ginoo naghatag nato mga hatag ang Ginoo mga ng weapon sa Bisaya. Ha? Hinagiban. Nga mao ni atong hinagiban nining daghang problema sa kinabuhi. Ning atake sa yawa sa tong kinabuhi. Mabasa na sa Episo 6:11 mao ni mahinagiban mga kaigsunan, gitagaan mo hinagiban aron mo makasukol sa buhat sa kaaway sa iyang kinabuhi, aron di mo mapili, aron dili mo makigbisog ta. Episo 6:11 dinita magtapos. Manindog tang tanan. Episo 6:11. Unsa ang giingon dinhi sa 11? Sa katapusan magmalig-on kamo pinagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibok hinagiban sa Dios. Aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamahanan, batok sa mga labawng agalon nining mangit-ngit nga kalibutan. Karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod niini, dadaan ninyo ang tibok nga hinagiban sa Dios. Aron kamo makasukol, kamo inig-abot sa adlaw sa pagsulay sa inyong kinabuhi. Ug makapugong kamo sa inyong barughanan tapos sa inyong tanang
pakigbiso. Busa pugni gayod ninyo ang inyong ginabarugan nga mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamaturan o magkasulob kamo sa kutamayas nga mao ang pagkamatarong o napinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan ug dugang sa tanan dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo nga pinaginini arang kamo makapalong sa tanang nagdilaab nga odyong sa daotan. Praise God. Gitagaan day kita sa Ginoo og hinagiban, no? Nuna yung Ginoo, put on the whole armor of God. Unsa man ning mga armor, the armor of truth. Unsa man kamatuoran, nya we are more than conquerors. Nga ang Dios naa kanunay iban kanato. Nga ang Dios mo tabang kanamo ng kamatuoran. Nga ang Dios maluluyon. Nga ang Dios dili magpasagad sa iyang makanakan. Ning mo siya, ang kamatuoran lang kay kamatuoran kundi magkinabuhi ka mong matarong. You should live righteously. Kana ang pulong matarong nagtuman sa kabuton sa Dios. Kaya nga naman, ang nagkinabuhing matarong, ang pagkamatarong, it will protect your heart by living right before God. Uban sa pagtuo o uban sa pulong sa Dios, inubanan sa pag-ampo. Sa diyang atang buhaton ni, unsa man ang dakong gubat sa imong kinabuhi, magabaton kag malinawon nga kasing-kasing, malinawon nga huna-huna, nga naa kay confident nga tanan nimong gubat sa imong kinabuhi, gubat sa financial, gubat sa gibalatian, gubat sa kahadlok, gubat sa kawadoon tanan, imo nang madaog tungod kay ngon si Kristo, you are more than conquerors through Him that loves you. Igalag soon, wa ko kasayad sa ang gubat karon nga imong gitubang sa imong kinabuhi. Mao ni ang buhat sa kaaway, labi na kitang Kristohanon. Pasuhan tang daghang problema, pasuhan tang daghang mga kalisdanan aron ta maluya. Ingon ang Biblia, baksan na to ang atong hawak sa kamatuoran ug ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao ni kanunay taming sa atong kinabuhi na kita dili mapildi sa mga buhat sa kaaway. Inom tumi nga ang kaaway niyanhi aron sa pagpatay. Juan 10:10, for the thief cometh but to kill and to destroy. Ringon si Kristo, for I have come that you might have life and to have it more abundantly. Imo ang himaya o kadungganan, ipatas ang kamot sa pagsimba. Manuday ko Imo ang himaya. Amen. Hallelujah. Ipatas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo dayon ko gamanan ka. Milagruso ka nga Dios. Walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo, gamanan ka. Milagruso ka nga Dios. Walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo. Hallelujah. Pag-aapo kita tanan natong mga kahadlok kung saan natong mga gatubang mga kalisdanan o pagigubat karon atong dalhon sa Ginoo. Ningon siya sa ikaduhang Pedro, casting all your cares. Ihatag ka nako ang inyong mga kagulaanan.
Ihatag kanako ang inyong mga insecurities in life. Ihatag ninyo kanako ang inyong makahadlok. Kaya ako nag-atiman kaninyo. Samtang magatugtog ang ato mga music team, katong adunay mga pakinanglan, I want you to ipataas inyong kamot and let us bring that to the Lord in prayer. Mingon siya, tawag kamo kanako ug ako magatubag kaninyo. Jeremiah 33 versikulo 3. Tawag kamo kanako ug ako magatubag kaninyo. Kini nga pulong nagpamatuod nga mutubag gyud ang Dios. Mutubag gyud ang Dios. Ingon pa niya, call unto me and I will answer you. Kung sa diyang mutubag Ginoo, siya akong ipakita kaninyo. Nga mga butang na imposible, nga wa pa may tabo sa inyong kinabuhi, mga butang wa pa ninyong experienceahe, may inyong ma-experienceahan. Mga butang wa pa ninyong madawat, inyong madawat. Iman niya, call unto me and I will answer you. Ug akong ipakita kaninyo ang mga imposibleng butang nga wa pa ninyo makita o madawat. Naingon ang Diyos. Pag-aampo ta. Hallelujah. Ginoong Diyos, nagapasalamat kami dining kautuon. Kay ikaw nagpahinumdum ka namo nga sa among makigubat sa kinabuhi. Naaday ka nag-uban ka namo, Ginoo. Walang namo mapansin, Ginoo, ang presensya tungkol kay nabisi kami sa kabugat sa among problema. Nabisi kami unsang pagsulpad sa mga mabalero nun. Nabisi kami, wa kami makapansin, Ginoo, nga naamaday ka, naguban-uban namo. Nga igo ka, nagsudog ka namo, Ginoo, naluoy ka namo. Pangkaron, Lord, salamat nga ikaw nag-remind ka namo. Nga imo kami, nga kami mutawag diha kanimo. Nakita nimo, Dios, ang makamot karon nagpataas. Simbolo, Ginoo, nga adunay mga pakigubat, sulod silang kasing-kasing. Mahimong makita o di makita mga pakigubat, Ginoo, nakita mo ang matag-usa. Lord, ningon ka, tawag ka mo kanako. Kaya ako magatubag kaninyo. Among i-claim kining imong gingon ka na mo, Ginoo. Kaya ningon lang ka, Ginoo, nga imong ipakita ang mga imposibleng butang. Na mga butang, Ginoo, nga among ipangayo nga murag imposible. Kadugay na namong ipangayo nga wa pa namong makita. Pan Lord, ning tuntak na among tuhuan ng imong pulong, kay imong pulong dili bakakon. Ningon ka, ask anything in my name, believing he shall receive. So Lord, among tuhuan karon, ang tanan nga nagpataas sa ilang kamot, simbolo, nga dunay pagkinahanglan, Lord, imong pagatagbo, nining si manaha. Hallelujah! Nining bulana, nining tuiga, imong ipabuhagay, imong ihatag ngadto sa matag usa, sumala sa ilang gikinahanglan. It might be healing sa ilang lawas, it might be, Lord, healing sa ilang emotion, it might be, Lord, nagkinahanglan sa trabaho, negosyo, whatever, o clients, Lord, whatever nga mao sa ilang pagkinahanglan. Lord, kami nagaampo, kami nagahangyo kanimo, kay imo man kaming gihagit sa pagtawag kanimo sa Lord, itak na kami nagaampo, Lord, tagbua ang tanang pagkinahanglan sa makanakan, ang tanang damgo sa imong makanakan karon nagpataas silang kamot, ipakita ngadto kanila nga Dios ka, wa ka mausap, Dios ka gamahanan, Dios ka ni Abraham, Dios ka ni Jacob, ug Dios ka ni Isaac, ug Dios ka namo, Ginoo. Dios ka, Ginoo, nga nag-ingon, wa ko walay pagkabalhin, because God is the same yesterday, today, and forever. Sa panahon nga dinhi kas kalibutan naghimo kag milagro, imong ipakaon ang 5,000 ka mga taway lawot, ang lalaki, ang mga babae, ang mga bata. Imong giayo si Bartolomeo, imong giayo ang talaniguan, imo ning gibuhat, Ginoo. Wa ka na usab, o imo usab ka nang mabuhat sa matag usa karon nga nagpataas sa ilang kamot, sumala sa ilang pagkinahanglan in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, muuli kami, balunon namo ang dako kayo nga paglaom uban sa dakong pagtuo. Nga din tanan nga imong gidala kanimo ning kabutagon, imong pagatubagon. Lord, ning semana ako nag-ampo, asa man mo adto imong kanakan, unsa may ilang buhaton, Ginoo, ning semana, proteksyon ni sila, o Dios. Giyahay sila, tagbuo ang tanang pagkinahanglan, Ginoo. Ang tanang balayronon, Ginoo, ikaw, Ginoo, mag-provide aron mabayaran kini. Ang tanan, Ginoo, nga adunay pagabation nining semana, Lord, ikaw mag-aayo. Ikaw man, Ginoo, ako nagapo panalangini ang matag-usa. Asa man sila mo adto,
ikaw maghahatag sa imong protection. Samtang sila mag-travel, Lord, si mana, your traveling mercy be upon them, Ginoo. Kadihang sila, Ginoo, magpaluya physically, ikaw maghatag kanila kusog, ayuha sila, Ginoo. Ingon man, Lord, ako nag-aampo nga ang tanang sudlanan sa bugas nining si mana, imong pagasudlan. Ang tanang sudanan, ang tanang refrigerator, Ginoo, nga din tipiganan, Ginoo, sa sudan imong pagasudlan, ug ang bugas, Ginoo, imong pagasudlan, Ginoo, ang ilang rice dispenser. Ug ning si manaha, Ginoo, abo, Ginoo, nga diin gitawhag o gitawag ang anghel sa panalangin. Angel of the Lord who is in charge of the blessing of God, we command you to dispense God's word nga nag-ingon, but my God shall supply all His need according to His riches and glory by Christ Jesus. Dispense this word to each one of the God's people right now in the name of Jesus this week, in the form of client, in the form of opportunity, in the form of favor blessing. In Jesus' name, we command you to dispense God's word sa matag usa. Lord, daghang salamat. Wala ka na usab, matinud-anon ka, Diyos ka gamahanan. Gamahanan ka, milagroso ka, Diyos. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, gamahanan ka. Amen. Hallelujah. Puso ka ngayon. Praise the name of the Lord. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Hallelujah. Og may tabo nga kung magkatalingog ka nga masing kamuton gayod sa tingog ni Jehova nga imong Dios sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo niya nga gisugo ko kanimo niining adlaw nga si Jehova nga imong Dios magabayaw kanimo ibabaw sa tanang mga katawhan sa yuta. O kining tanang mga panalangin moabot kaninyo ug modangat kaninyo kung patalinghugahan mo ang tingog ni Jehova nga imong Dios. Mabulahan ikaw dinhi sa lungsod o mabulahan ikaw sa kaumahan. Mabulahan ang bunga sa imong lawas o bunga sa imong yuta o ang bunga sa imong mga mananap, ang abot sa imong mga baka o mga nati sa imong panahon sa mga kaniro. Mabulahan ang imong alat o ang imong dulang nga masahan. Mabulahan ka sa imong pagsulod o sa imong pagula. Igapadala ni Jehova ang panalangin kanimo sa imong mga dapa ug sa tanan nga pagabuhaton mo sa imong kamot ug siya magapanalangin kanimo sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Tungod kay ikaw ang among magbalantay, Ginoo. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me of righteousness for His sake. Yea, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of God. Dawata kini nga benediksyon ang tanan mingunog. Amen. Mayoto ang Diyos makapanalain. Pagkanindot.
Pagkaanindot ning nadalaw, God bless. malipayon na naghiusa. Natay may bustali karon. Sa Diyos nagkakasadya. God bless, God bless. Hallelujah. Malipayon sa imong panagwan, kasanagan kayo sa kanunay. Ang himaya kayo sa Diyos nagalipay. O kumusta pagod sa kuhigala, kay labihan kayo't na kong mingawa. Nadahulan sa panahon na wala ka nakita. O kumusta pagod sa kuhigala, kay labihan kayo't na kong lipaya. Saragyod kita sa lawas ni Kristo. Saragyod kita sa lawas ni Kristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Saragyod kita sa lawas ni Kristo. Okay. Praise the Lord. Okay. Yuan, alisa diri.